Ako, si Sharon House Emilion, 42 years old, kasalukuyang nakatira sa Semirara, Caluya, Antique, at ito ang kwentong entrepreneur ko. Hindi ko naman talagang nakita ang sarili ko noon na hawak ako ng negosyo o papasukin ko ang pagnenegosyo. Sa totoo nga, wala pang direksyon ang buhay ko. Plano ko lang ay makapagtapos sa pag-aaral at magkaroon ng trabaho. Sa katunayan, hindi naman ako ganun kasipag mag-aral mula nung elementarya hanggang sekundarya. Naalala ko pa nung elementarya pa lamang ako, pasaway ako. Yung tipong aakit ako ng puno ng mangga, ay napapagalitan ako ng aming guro dahil pasaway ako. Nung tumuntong naman ako sa sekundarya, ay pagkakating sa klase naman ang madalas kong gawin. Yung idadamay ko pa yung mga kaibigan kong gusto lang naman ay mag-aral. Noong nagsimula na akong mag-aral nung college, hindi ko rin inisip na maging negosyante. Sa katunayan nga ay agriculturist ang una kong kurso sa USM at second year ay nag-ship ako sa kursong accountancy at nagtapos noong 2003. Hindi naman ako nahirapan maghanap ng trabaho dahil agad rin akong natanggap sa kumpanya kung saan rin nagtatrabaho ang tatay ko. Sa SPLCC, Sharaway, Zamboanga, una akong naging cost accountant. Naging cashier rin ako at naging payroll clerk. Dito ko na nakilala yung lalaking nagpatibok at magpapasakit ng ulo ko, si Elmer Similion. Ikaw? Ikaw yung lalaking bumangga sa akin kaninang umaga. Guys, hindi naman naging madrama ang relasyon naming dalawa at nagpakasal rin kami ng January 21, 2006. At nagdesisyon kaming lumipat ng Semirara para sa bagong oportunidad at April 15, 2006 ay ang araw kung saan nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ko. Sa Semirara nagsimula ang totoong buhay para sa akin. Dito na rin sumagi sa isipan ko ang magnegosyo. Una kong naging negosyo ay naging taga-manage ng video okay bar ng tita ko. Bago lang ako sa lugar kaya't nahirapan akong mag-adjust, pero kalaunan ay kinaya naman. Pinasok ko rin ang pagtitinda ng isda, kung saan bibili ako ng maramihan at ibebenta. Tapos lalagyan lang ng kaunting tubo. Nang makaluwag ay nagsimula akong magpautang ng mga appliances. Dito ay napansin kong unti-unting naging maluwag ang lahat, hanggang sa naitayo ko ang cellphone shop na ngayon ay 7 years na nakatayo. Proud ko sa sarili ko dahil hindi ko akalain na papasukin ko ang ganitong buhay. September 15, 2022, ang araw kung saan nagsimula ang hamon sa akin bilang isang entrepreneur. Ito ang araw ng kapanganakan ng SS Angat. Hindi ko inakalang aabot sa ganitong taas ang business na hawakan ko. Ang paghawak ng isang korporasyon ay ibang-iba kaysa sa mga negosyong dati kong nahawakan. Dito ay nasubok ang lahat sa akin, gaya ng pasensya. Morning, ma'am. Hello? Pwede ba ako mag-file ng loan? Ano nga ulit pangalan mo? Bulabot po. Okay, so, Mr. Bulambot, pasensya na ha, pero hindi ka pa kasi pwedeng mag-file ulit ng loan kasi hindi mo pa tapos yung isang loan mo eh. Ano yun, ma'am? Ibubabayad naman po ako. Pero hindi po talaga, di ba po meron po pinirmahan tayo na na hindi ka po pwedeng mag-loan kapag hindi nga, sir. Ayun. Wawalan na ako ng lakas tuwing may nagagalit sa akin na customer. Kuminsan naman ay nagkakaroon kami ng hindi pagkakaintindihan ng mga kasama ko sa trabaho. Dahil parang may mali dito sa ginawa mo. Yung pinapagawa ko, parang may mali ka ata na nailagay. Saan tingnan mo? Parang mali ata yung dates kasi dito sa may record ko, parang magkaiba siya. Tama naman po yan dito. Hindi, tingnan mo dito, parang tingnan mo. Ito, tingnan mo dito, parang, nandito, ito si Francisco. Dito sa record ko, wala namang Francisco na nakalagay. Tapos, ito naman si Torres,
Hindi ko rin, ano kung anong pangalan na yan kasi Hindi wala na sulat dito. yung map. Pero wala Meron talaga record siya. Wala talaga siya dito. Meron sa record ko. So, tingnan mo, meron dito. Hindi ko na minsan mahanap ang dahilan kung bakit ko pa pinagpapatuloy ang ganitong gawain. Kasi kahit sa mismong tahanan ko, ay napapagod rin ako dahil sa nakikita ko yung mga anak ko na hinahayaan lang yung kalat sa bahay. Papunta na. Ayan! Ang bahay! Apakalat! Yung mga gamit niya, yan! Oh, yung mga bag niyo, hindi niyo pala ilagay. Laro kayo ng laro dyan, tapos ano yan, hindi pa lang kayo nakapagwalis ng semento. Tapos yung plato, nagdatan ko pa doon. Kanina umaga ko pa yung sinasabi sa inyo na linisin niyo na. Ano ba, ikaw, langgeng, ano? Unahin yung cellphone bago yung mga gagawin, yung assignment mo, ano? Napapatanong na lang ako kung bakit ako umabot sa ganitong sitwasyon. Pero hindi naman yon ang mga bagay na mapapahinto sa akin dahil alam ko na sa kabila ng bawat pagsubok ay may bagong ulit na simula para sa akin. Alam ko na tuwing lulubog ang araw ay maaari akong magsimula muli. Pamilya ko rin ang nagsisilbing lakas at sandigan ko. Kahit minsan ay napapagalitan ko sila, pero lagi ko naman iniisip na para sa kanila yon at alam kong alam rin nila yon na ayaw ko silang mapariwara. Ako, si Sharon House Similion, isa akong entrepreneur at ito ang kwentong entrepreneur ko. Sa business, hindi mo kailangan na magkaroon ng tinatawag natin na ano yung words mo? Ano yung words ginagawa? Ano yun? Yung dahilan? Di ba? Sa dahilan is hindi siya totally kaya talaga ganito na pinasok kong ganito. Number one dyan is sa experience na rin. Second, kinakailangan kasi doon ako nasanay. So, ang experience ang nagiging motivation ko na yun siya ang pagpapili kong susundan. Hindi. Ano po yun? Ano siya? Sunod sa sumunod lang sa agos ng panahon. Kasi ang nasanayan ko talaga is mahirap na klase na hanap buhay. Hindi ako nag-umpisa ng nauupo-upo lang. Mas nag-umpisa ako sa paglalako ng isla. Yun ako. So nagiging ganito lang. Ngayon ang nagiging takbo lang na nag-manage ako ng ganito. So supposed to be hindi man to amin. Manager lang ako dito. So ngayon, hindi na ako manager, general na kasi may manager. Pero hindi talaga siya company o corporation ito. Hanggang ano lang ako, hinahawakan ko lang. Marami. Number one na problema dito is borrower. Yun. Pinaka-risk talaga dito is yung mga borrower na matitigas mag-payment. So, kailangan merong dapat na diskarte kung paano mo yun sila ma-pursue na mag-payment. Yun ang number one. Pangalawa, paghahandle ng tao. Ngayon, okay lang to kasi maliit lang kami. If ever na dumami. So, iba-iba yung nakakasalamuha mo ng mga kasamahan sa trabaho. Iba-ibang ugali. Iba-iba rin yung pamantayan namin. So, kailangan ng pakikisama. First na challenge dito is paano i-handle siya na mapalaki siya someday. Yun ang number one na china-challenge ngayon. Pangalawa, paano namin ma-maintain yung tinatakbo ng business. Pangalawang challenge yun. Pangatlo, paghahandle ng mga empleyado. Pang-tatlo. Pang-apat, paano yung borrower dalhin.
paano sila i-maintain na hindi magbaba yung numbers of borrower. So yun, challenge din yun. Pang last na challenge kung paano na hindi kami magkakaroon ng sakit sa ulo sa borrower, especially past due. Past due is number one problem.